Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyo lahat mga ka-bigman. Grabe, nakatakip yung mukha ko, no? Okay mga Airsoft, ngayon review and unbox tayo no, ng mga unit ng ating mga Airsoft from different province. Check, pa-shade kung okay, kung hindi basag. Napakaganda dito mga unit na ito mga Airsoft na unit ng ating Airsoft na magkaiba pero magkamag-anak. Okay? Ito yung unit nila. Ganda no, naka-hard case no. Hindi lahat, hindi palagi nakakakita kayo ng mga ganitong unit. Pero ngayon, ito yung i-demo yung test fire natin, okay? Marcelo Bray Jr. of Lucena City, okay? Ito yung unit niya mga Airsoft. Sandali, saan ko ba ipapatong to? Nasaan na ipatungan ko dito yung carton dito, look. Patong ko na lang dito. Okay, unit natin Airsoft Marcelo Bray, no? Si Sir Marcelo Bray ay isang seaman na ngayon ay dumaong na yung kanilang barko dito sa Pilipinas at ngayon makakasama niya yung family niya for a holiday, makakasama niya yung pamilya niya ngayong gaganapin na ano ba yung holiday muna ngayon? Oo nga eh. Actually, ako rin, hindi ko ganong kabisado. Long weekend holiday ito eh, no? Friday, Saturday, and Sunday. Kaya mahaba-haba ito, mahaba-habang paglalaro, pagbabanding. Siyempre, kasama yung mga kids, kasama yung family, kasama yung mga anak, kasama si Mrs. No? Pwede kayo mag-firing, pwede kayo mag-target shooting, pwede nyong gawin lahat ng gusto nyong gawin, okay? Unit ng ating Airsoft, syempre Marcelo Bray Jr., Lucena City. Number 1 is the M4A1 Carbine by the Lancer Tactical M-Lock. Napakaganda mga Airsoft, oh, di ba? Kita nyo? Kahapon nag-demo yung test fire din tayo ng ganitong unit, pero ito, mas shorter ng konti kesa dun sa kahapon. At saka makikita ninyo, kakaiba yung ano nito, yung butt stock niya, di ba? Magpul replica, Ninoy Aquino Day, special non-working day. Ninoy Aquino Day ngayon. Okay yun, we are celebrating the ano yun, pagkasilang o siguro death, no? Ito yung today is yung araw ng kamatayan ni late Benigno Aquino Senior ba? Okay, no? And anyway, no, Ninoy Aquino na lang, okay? Then, sa Monday, ano yung magaganap sa Monday, Shane? National Heroes Day. Oh, National Heroes. Oh, National Heroes Day. Kailan yung buwan ng wika ni Lucas? 29. Kung tawagin ba ngayon, buwan na ng wika? Nung panahon namin, linggo lang ng wika eh. Buwan ng wika. Buwan ng wika. Siguro, pag nagkaanak na si Lucas, taon ng wika na, no? Kasi din, nung panahon namin, linggo ng wika lang kung tawagin. Ewan ko, may mga nakaka-relate dyan, no? Linggo ng wika, ang saya nun. Pag linggo ng wika, nandyan yung Foundation Day, nandyan yung basketball na tinatawag, mga sports day. Sabay-sabay yun, no? Linggo ng wika, tapos kailangan lagi kayo, nagsasalita lang kayo ng Tagalog. Pag napa-English kayo, may bayad piso. Ganon kami nung mga panahon na yun, no? Tuwa kami kasi syempre, way back, dahil Pilipino, so, okay lang. Kaya lang, pag hindi na linggo ng wika, ang mangyayari, English ng salitaan sa school. Lumalaki na yung utang namin kasi syempre, napapasalita ng Tagalog, hindi English, no? Okay, anyway, yung unit ni Sir Marcelo Bray, isang seaman na ating ka-airsoft, napakaganda, okay, the M4A1 Carbine M-Lock style, no? Na tan rifle, okay? Then next unit natin is unit ng ating ka-airsoft. Grabe, ang laki ng hard case kasi naiilang ako no? Okay? So next unit is unit naman ni Edmond Valencia. Isang seaman din to. Magkamag-anak to. Nasa barko pa lang sila.
itinagana nila sa bato na pag uwi nila ng Pilipinas, kukuha sila ng airsoft. Ayun na nga, natupad na, okay? Si Sir Marcelo Bray is taga Lucena City. Ito naman si Edmond Valencia, bali magkamag-anak to, Gumaca, Quezon. Quezon and Lucena City is same lang ng location, South Luzon, no? So, mauuna ka muna syempre sa lugar ng Lucena. Then yan yung Gumaca, Quezon, no? Okay, napakaganda ng unit niya. Yung Black Edition naman. Okay? Yung kung kanina Black Edition naman, alisin mo na nga to, look. Alisin mo tong hard case na to kapag kalaki-laki. Kunin mo rin yung magazine, then ipatong na lang natin dito. Okay? Yan, okay? Sige, pakialis. Pakibilis. Yan. Okay. Yan. Dalawang rifle. Ide-demo yung test fire natin ngayon. Magkasing laki ba? Yes, magkasing laki. Sukatin natin. Yes, parehas na parehas lang, no? Magkaiba lang yung butt stock. Then, last but not the least, no? Unit ng ating ka-airsoft, isang Madam Shari Jane Huevos. San Quintin, Pangasinan. Okay. Ang unit niya, napakaganda. The Limcat Battle Cat. Tumawag sa atin si Madam, looking for any competition grade na pistol na abot kaya naman ng bulsa niya. Hindi naman madugo, hindi rin naman super high-end, pero reliable and maasa. Number 1, the Limcat Battle Cat. Actually, 2 colors available. Inalok natin sa kanya yung color fuchsia na tinatawag. Fuchsia or fuchsia. How do you spell fuchsia? Pink na lang. Okay. Anyway, ayan. Inalok natin sa kanya pero mas nagustuhan niya yung Black Series, no? So, okay, good. Napakaganda naman. Syempre, napaka-elegante pag black. Yan ang ating ide-demo yung test fire for today. Okay. But before that, before I proceed, no? Okay, magandang long weekend, Boss Bigman, watching while shooting sa likod bahay. Sabi ni Darwin Reyes. No? Darwin Reyes, schoolmate natin yan sa way back year 2000 sa AMA Computer University dyan sa lugar ng Caloocan. Okay, no? Okay, so then, Jojo Nicolas, no? Shoutout, Boss Bigman. Musta na, sir? Pwede kong papalitan ng hammer pad ang Kimber ko? Hammer protection pad siguro ang sinasabi mo. Pwede naman po, part of our lifetime warranty and recall service na tinatawag is yung pagpapalit, no? Pwede naman, kaya lang syempre kailangan nandito ako kasi ako magpapalit kasi syempre hindi naman kaya ng mga tao natin yan, no? Kaya lang tomorrow biyahing norte po tayo, okay? Pampanga, hello sa mga taga Pampanga, hello sa taga Nueva Ecija, hello sa mga taga Bataan, hello sa taga Tarlac at sa kabuuan ng Bulacan. Hello sa inyo. Tomorrow, holiday, may pagkakataon pa kayo mga ka-airsoft, no? Life is too short para magpaka-boring sa boring na buhay na kinalalagyan mo, okay? Napakabilis lang ng buhay ng tao, no? Enjoy natin bawat sandali na merong nakalaan sa atin, okay? Then, okay, so nasa na ba ako? Okay. Boss, nare-refill ba yung green gas? Mas maganda sana nanood ka ng mga vlog ko, no? Lagi ko sinasabi sa vlog ko, never nare-refill yung green gas. Okay? May mga nag-attempt na magpa-refill, ang nangyari, sumabog sa mukha nila yung mismong green gas canister, no? Kasi, ugali ng Pinoy yan na maghanap ng mga ways para makatipid. Yung ganong paramamaraan, maling pagtitipid na matatawag yon. Just imagine, magkano lang yung isang canister ng green gas. Okay? Magkano yung gagastusin mo para sa pagpapa-ospital dahil nasabugan no? Taga San Jose del Monte, Bulacan, nag-improvise siya ng nozzle na para ma-refill niya yung green gas. So, while refilling that, sumabog yung mismong lata ng green gas, lahat halos ng lata na bakal na parts, nagliparan sa mukha niya, sa katawan niya. May tahi dito, may tahi dito, may tahi dito. Gumastos siya ng around 7,000 para sa
Pagpapa-ospital, pagpapatahi, pwera pa yung gamot. Okay? So, just imagine yung ginastos niyang 7,000, kung ipinambili niya lahat ng green gas yon, baka meron siyang 20 pirasong green gas. No? Just imagine, gaano mo katagal uubusin yung 20 piraso na green gas. Eh, nagtipid ka, nirefill mo, ang nangyari, ayun na nga. Shane, pacheck naman yung quality ng audio doon ka sa labas. Kung maganda yung cancellation ng noise nito. Ayun, no? Check mo, hahawakan ko yung mic, check mo. Okay, no? Tulad nga ng sinabi ko, maling pagtitipid po yun. Huwag po nating gagawin yun. Huwag po nating uugaliin yung ganon. Wala po akong sinasabi sa mga vlog ko na pwedeng i-refill yung green gas. Hindi po pwedeng i-refill. Uulitin ko yung green gas is disposable. Okay? Oh, okay. Pag nakaganyan, ayan yan. No? Uulitin ko po, yung green gas is disposable. Hindi po siya nare-refill. Okay? Yan. Sana po malinaw. Sana sumunod po kayo para iwas tayo aberya. Hanggat maaari kaming mga dealer, ayaw namin ng aberya. Sino? Dito? Iba yung dating pag nakaklip eh. Parang sabog. Pero check mo rin Ayan o. Check mo rin. Yun nga, tulad nga ng sinasabi ko, iba ang nagagawa ng maling pagtitipid. Huwag po tayo magtitipid ng ganun, sayang po, no? Okay, then ito. Sir, tanong lang, yung Army Armament, Sir, ok ba yan na brand? Sabi ni Daryl Barredo. Yes, okay ang brand ng Army Armament. Depende sa model. Ano? Okay. So, bilan mo to ng powerful magnet. Oo, para ano siya? Ba't metal ba yung ano? Hindi, ibig sabihin, magdidikit tayo ng magnet dito, then magdidikit tayo rito, di ba? Ayun. No? Okay, okay ang Army Armament. Actually, mga favorite ko yan, no? Pero depende sa Army Armament na model, no? Kung 2011, okay. Kung 1911, okay. Kung Kimber, okay. Kung mga let's say other 2011 ng Army Armament, okay yan. The best talaga. Maliban lang sa mga Glock series ng Army Armament, medyo hindi ko type. Ang comment ko lang is medyo na chichipan ako. Okay? Mga Karsop, ulitin ko, everyone is entitled sa kanyang opinion. Tinanong nyo ako, sumagot lang ako. Okay? Tinanong nyo ako kung okay ba, sumagot ako ng tamang detalye based on my experience. Okay? Hindi sinabi ni Kulas, hindi sinabi ni Lucas, hindi sinabi ni Simon, kundi based on what I have experienced doon sa unit. Okay? Thank you! Sana nasagot ko ng matino yung tanong mo, sir. No? Shoutout, boss from Dubai. Kukuha ako sa iyo sa birthday ko. Naku, kailan kaya yan? Ang tanong, kailang birthday mo? Marami kang birthday ba? Pang 40th birthday mo, pang 30th birthday mo, pang 60th birthday mo, no? Let me know kung kailan para maantay kita, boss. Baka nawala na ako sa mundong ibabaw niyan, ha? Okay, then, boss, naalala ko yung gustong gamitin yung Freon or gas sa airsoft. Oo. Hindi, kasi ganito, yung share ko lang ng konti before we proceed, no? Yung Freon, actually ginamit talaga yan way back. Way back 20 years, 30 years ago. Ginamit talaga yan doon sa mga airsoft na way back, kung tawagin, is hindi naman airsoft. Kung tawagin is gas gun. Okay? Gas gun kung tawagin, no? Gumagamit way back ng Flon. Flon 12, R24, R32, yan ang mga ginagamit. Which is, ang content nun is Freon. Freon, yan yung ginagamit sa aircon na liquid cooling system. Yan yung nagsisirculate sa mismong air conditioner natin. Sa mga freezer natin, sa mga ref natin, yan yung mga ginagamit. Okay? Ngayon, later on, due to studies, napag-alaman nila na bad sa health.
Okay? Bad sa health, then syempre, masama rin sa environment. Okay? Kaya in-stop yan. No? Pansamantala parang, kung di ako nagkakamali, player na ako that time, na-stop yan ng parang mga nasa 2 years. Okay na, resume. Ayun. Na-stop yan, yung paggamit niyan, way back mga 2 years ago, no? Okay, before anything else, before I proceed, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga staff. Okay, ayan, si Abby and yan, Joanne. Ayan. Kita nyo? Yan, sila yung mga masusungit minsan na nagre-reply sa inyo, no? Sa mga inquiry nyo, yan, nandyan sila. Okay, no? Thank you. Ayan. And nahihiya lang sila, no? Pero, yun. Kaya minsan, huwag kayong makulit mag-inquire. Kasi, yun. Nakukulitan sila dun sa iba, no? Talaga namang minsan may makukulit na client, no? Hindi maiiwasan yan. Pero, ayun. Syempre, ang payo lang natin, be kind, diba? Okay, no? So, proceed tayo mga Caresoft, no? Then later on na-discover na merong masamang epekto sa environment, no, yung paggamit ng freon, ng Flon. Kaya ni-require ng bawat country na tuwing i-dispose yung freon doon sa aircon system, hindi pwedeng papasingawin sa hangin. Ang pinaka best way is i-vacuum. Okay? I-vacuum. I don't know the process, pero ang pagkakaalam ko, i-vacuum yun. Kasi bakit? Masama sa ozone layer and syempre, masama sa health ng tao sa lungs. Diba? Kumbaga yung parang ang pagkakaalam ko is yung sa health, ang nagiging problema is nagkakaroon ng parang langis yung baga ng tao, yung lungs natin. So, yun ang bagay na na paano ba to na-discover nila, kaya pinilit talagang patigilin yung paggamit ng mga chemicals na yan, no? Okay, ngayon mga Caresoft, no? Pantay na ba? Pantay ba yung camera ko? Hindi. Okay. Check ko lang kung pantay, no? Kasi ayan. Okay, no? So kaya hindi na pwede ang freon and Flon. Ngayon, yung green gas ba natin, pwede nating refillan ng freon or Flon? I don't suggest pa rin mga Caresoft, no? Ito lang sasabihin ko sa inyo, tandaan nyo. Mura lang ang green gas. Huwag kayong masyadong manghinayang dun sa bibilin yung bagong cartridge, no? Kesa ma-aksidente po kayo, okay? Hindi po nare-refill ang green gas, okay? Boss, madada. Okay, saan na ba ako? Sir, yung staccato, ang daming tanong nitong Daryl Barredo na to. Grabe. Maulan na hapon, Boss Big Man. Sabi ni John Paul Samuco Escanio. Okay. Boss, maganda. Madadaan mo ba ako bukas? Pasig area. Hehe. Ito yata yung nakabook, Adriel. Hindi po part ng Pasig bukas. Sinabi niya yata po sa inyo na Sunday po ang ruta natin sa South by tomorrow, no? Sunday ang ruta natin sa South, by tomorrow is Norte, okay? Hindi po tomorrow, hindi po kayo nakasked for tomorrow, malamang sa malamang po Sunday po. Kasi hindi po pwedeng galing kaming Norte tapos didiretso kaming Pasig. Imposible po 'yon. Kahit po si Superman mahihirapan, no? Tao lang po tayo, big man lang po tayo, hindi po natin kakayanin yung ganong katinding travel, okay? Okay mga Caresoft, mukhang pack up na yung ating mga staff, no? Babay muna kayo, Joanne. Ayan. Okay, yan. Ayan si Joanne, yan. Sila yung mga nagre-reply sa inyo mga Caresoft, no? Then, ayan si Abby, ayan, no? Yan yung mga staff natin dito sa Big Man Hobby Shop. Thank you. Shane ko na bahala, ha? Okay. Yun nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo, ayan, by tomorrow po, Norte po tayo. Yung Pasig and South po, magaganap po yan sa Sunday. Wag po kayo mag-alala dahil mangyayari yan at makakarating po ako sa inyo. Okay po? Then, next natin is
Noted, Big Man, salamat po. Sabi ni Sir Valiente, Mr. Valiente. May 19X ka na available, Big Man? Wala po. Hindi po kami nagkikater ng 19X kasi po, mahina na nga po ang Glock. Mas mahina pa ang 19 kasi maliit lang po. No? Mas gusto namin yung mga standard. Pasensya na po kasi dito po sa Big Man, ayaw namin i-cater yung mga unit na pang-bonjing, yung mga kumbaga pang ano, kasi ganito yan no? 19X. Ang 19X is Glock. Okay? So, ang Glock kilala na nga sa pagiging mahina di ba? So, pag 19X ang kinuha mo, maliit lang yan. Mas mahina yan, di ba? Kaya hindi po namin kinikater yan. Pasensya na po, no? Doon lang po kasi kami sa standard. Sir, kung lalaki ka, huwag ka mag 19X. Pambonjing po yan Ang mangyayari dyan, gagastos ka ng bibis, gagastos ka ng gas, gagastos ka ng silicone oil, maintenance. Ang makukuha mo serbisyo, mahinang serbisyo. Di ba? Walang iniwan. Every month, nagbabayad ka sa internet. Pero ang makukuha mong connection is mabagal. Hindi ka mag-enjoy, di ba? Ganun din yan. Gagastos ka ng gas, bibis. Tapos yung serbisyo makukuha mo is mahina. Di sana dapat mag 2011 ka na lang. Or mag Glock na standard ka. Which is Glock 17 or 18, di ba? Mahina lang po kasi yan. Pasensya na sir, hindi namin kinakater yan, no? Okay. Okay, John Naputol, sabi, medyo nawawala-wala sounds mo, boss. Ay, okay. Sandali, pasensya na, no? Iaayos natin yung sounds natin, okay? Ilalagay ko lang sa stable na, yan, okay. Look, pa-check ang sounds kung stable na. Kasi nawawala-wala raw, no? Sana okay na, no? Okay, ayan, mga Kersoft, loud and clear na ba? Pantay na po yung boses natin, hindi na po ba nawawala-wala? Please comment naman po para alam natin, no? Okay, haha, pang bonjing. Sabi ni Mr. Samuko. Okay, no? So, boss, sir. Yan, mas okay ganyan, Big Man. Thank you, John Paul, no? Okay mga Kersoft, start na natin. Siyempre, simulan muna natin sa pistol, okay? Tulad nga na sinabi ko sa inyo, nag-request to si Ma'am Shari Jane Huevos, no? San Quintin, Pangasinan. Taga Pangasinan. Nag-request siya ng unit na maaasahan niya na magagamit niya. Pero, kung meron daw ba, competition grade. Yes, meron. Ito, ang limcat. Uy. Hindi, kanina lang pawala-wala yung boses. Baka kasi dahil gumaganon-ganon yung kamay ko. Kaya pinix ko na lang. Para isang angulo lang, di ba? Okay, no? Ayan. Tulad nga sabi ko, nag-request si Madam, ito ang binigay natin. This is the Limcat Battle Cat Competition Grade. Bakit competition? Dahil kargado na siya, dahil lahat ng upgrades na nasa kanya, no nonsense. Number 1, syempre, the fixed outer barrel. Kung makikita nyo, fix na fix yung barrel niyan, hindi na kumakalog, hindi na kumakalas, hindi na umaalog. Hindi tulad ng mga ibang unit na nabibili nyo sa iba, hindi tulad ng ibang mga unit na nakukuha nyo sa iba, kumakalog, okay? Yung unit natin na ito is naka-fix outer barrel na, ayan, makikita nyo. Yan, walang kalog, oo. Diba? Walang kalog. Hindi siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel. Ano pa yung upgrade niya? Naka-half-up rubber. Okay? Naka-half-up rubber. Magandang klase na yung half-up rubber niya. Hindi katulad ng mga ibang unit na plain and ordinary half-up rubber lang na ang pinaka nagiging trabaho lang niya is pinipigilan lang niya yung bala para wag lumuwa sa barrel, no? Para wag sumuka ng bala yung barrel pag itinataob. Yun lang ang silbi niya. Other than that, wala na, no? Ang pinaka purpose ng half-up rubber is para bigyan ng pektos yung bala nyo. Alam nyo ba na ang bala nyo pag lumilipad na sa hangin, hindi naman siya diretsyong ganyan. Yun ang alam ng iba. Akala ng iba, yung bala paglabas sa barrel is diretsyong ganyan. Hindi. Yung bala natin, paglabas sa barrel, ang pinakamagandang performance is pag umiikot. May pektos. Di ba? Pag titira ka ng billiard, cue ball, di ba? Cue ball. Pak!
Pag tinira mo, di ba mas maganda yung kung may pectos kasi meron kang preparation for the next shot, di ba? Yun. Okay? May pectos. Yun ang silbi ng half-up rubber. Number 3, naka-hammer protection pad na. Okay? Hindi na siya dummy firing pin tulad ng ibang mga unit. Ini-eliminate nga natin yung dummy firing pin, pinapalitan natin ng hammer protection pad, di ba? Kasi bakit? Upgrade yan na matatawag natin sa mga unit para mas maging competition level na tinatawag. Okay? Then, number 4, makikita ninyo naka-magwell na siya. Para ano ba yung magwell? Ano bang silbi niyan? Yung magwell parang embudo yan. Okay? Hindi nyo man totally ma-shoot ng 100% dun sa unit, pero dahil ang shape niyan is pag ganon, cone, no? Pag ganon, ano ba, medyo nalihis yung pagpasok nyo, dahil embudo siya, idudulas lang niya yung magazine ninyo para sakto-sakto. 'Di ba? Pag naglalaro ka competition pack, biglang palit, 'di ba? Ganon, oh, 'di ba? Kaya kailangan ang laking tulong ng magwell. Hindi forma 'yan, hindi dagdag angas 'yan, kundi merong silbi 'yan. Okay? Naka-magwell na. Okay, ano pa? Last but not the least, naka-bypass ang beaver tail. Okay? Puputok 'yan kahit hindi mo napipindot 'to. Tingnan nyo. Diba? Yung mga ibang 2011, 1911, kailangan ma-press mo muna to bago siya pumutok. Ito hindi. Kasi bakit? Bakit ganon? Kasi competition grade to. During the competition, mas maganda kung wala na yung beaver tail para walang lag. Dire-diretso. Okay? Unit natin kay Airsoft, Shari Jane Huevas. Demontes par na natin. Siyempre, dire-diretso na natin. Di ba? Okay mga Airsoft. This is the silicone oil. Huwag po tayong gagamit ng cooking oil, used oil, mantika. Huwag po tayong gagamit ng baby oil. Huwag po tayong gagamit ng gear oil. Huwag po tayong gagamit ng power steering oil. Huwag po. Brake fluid, wag. Ang lagi lang natin gagamitin is silicone oil na dinesign for the airsoft. Bakit? Yung mga unit natin, merong mga rubber, merong mga ABS plastic na pwedeng lumutong pag ginagamitan mo ng ibang oil. Iwasan po natin gumamit doon para tumagal po yung unit natin. Okay? Silicone oil, press the valve, then spray. Hayaan lang muna natin na bumaba yung oil, no? Okay? After that, sa inlet valve naman. Bakit kailangan pindutin yung valve, big man? Kaya natin pinipindot yung valve para yung oil na in-spray natin mag-penetrate, pumasok dun sa loob. Pag hindi mo pinindot yung valve, ang tendency, yung oil tatambay lang dyan. Pag tinaob mo na yan, tutulo lang yung oil. Pero pag nakapindot ka, yung in-spray mo is magdidire-diretso papasok sa loob. Bakit kailangan pumasok sa loob, big man? Kasi kailangan malubricate niya yung mga spring, yung mga o-ring sa loob ng magazine. Okay? Hindi kailangan ma-sprayan yung labas. Ang kailangan malubricate is yung loob. Kaya kailangan pindutin, i-press yung valve ng kaunti ng bahagyan. Okay? Then sa unit, next natin, no? Kasa natin, i-lock manually. Spray po tayo dito sa slide stopper para hindi maubos yung bakal ng baril mo. Then, spray po tayo sa nozzle. Bakit mauubos ng bakal, big man? Meron bang kumakain yan? Due to grinding na nangyayari habang nagpa-fire ka, nagkikiskisan yan, di ba? Present ang wear and tear to any object na nagkikiskisan. Doon pumapasok ang silicone oil. Yung silicone oil, once na na-sprayan mo na yan, nag-iiwan yan ng very thin film. Pinakamanipis na film na we cannot see by our naked eye. Di ba? Nag-iiwan yan ng protection film on each side of the material na tuwing magkikiskisan, hindi yung bakal ang nauubos, kundi merong protection film na nandoon. Okay? Yun. Hindi kayang ipaliwanag sa inyo ng iba yan. Dito lang yan sa Big Man. Okay, no? Okay. Yan. Okay, next natin is maglalagay na tayo ng hangin. Ang unit na ito is naka-fine tuning and naka-trigger job.
pagdating sa fine tuning, ibig sabihin nakatono. Ang nakatono is yung unit, so matipid siya sa gas. Hindi katulad ng ibang mga unit na malakas sa gas, no? Kung mapapansin nyo, naglo-load lang tayo ng gas dito sa Bigman, 2 seconds lang. Yung 2 seconds natin umaabot ng 40 to 50 rounds. While sa iba, naglo-load sila ng 7 seconds para sa 30 rounds only. Okay? Ngayon, sige, load tayo. Okay. Gagamitin natin gas, 12 kg lang ha, huwag gagamit ng 14 kg. 12 kg lang po, supported tong unit na to. Upside down, pwesto mo, then press down. 1, 2 seconds. Sobra-sobra na yon. Sigurado ko para sa isang puno. After that, hatakin to pababa. Hatakin yung spring pababa. Iwasang mabitawan kasi baka mabasag tong magbibilip. Okay? Hatak pababa. Put your right thumb here all the way. Then, dito isushoot yung bala. Pump lang po tayo using our reloader. Okay? Ngayon, pag meron pong bungi na bala, ang gagawin, kalugin sideways. Okay na, nawala na yung bungi, 'di ba? Diretso na, alternate na, left right, left right, left right. Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa, ready to fire. Dalim cut, battle cut. Wala tayo, no? Okay, no, dalim cut, battle cut. Firing! Open bolt, open slide, sorry. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beaver. Yun. Kasi nga, competition grade, competition unit. Okay? Then, syempre, tapos na tayo maglaro. Halimbawa, tapos na tayo maglaro. Make sure na bago mo itabi, walang lamang bala at syempre, walang lamang hangin. It's either paputukin mo or pasingawin mo. Press lang to. Dami pa nung gas, no? Mga 50 yan, sana. Kaya lang, nakalimutan ko. Okay, unit ng ating airsoft, Shari Jane Huevos. Ito na po, ang unit mo for packing and for shipping. I just hope na may courier na magpipick up nito. Okay, no? Tignan natin. Pero malamang naman sa malamang meron pa by tomorrow. Okay? Next unit natin is unit nung magkamag-anak na parehong seaman. Marcelo Bray Jr. of Lucena and Edward Valencia of Gumaca, Quezon. Okay, itong unit na to, okay muna natin dyan. So, unahin natin yung kay Marcelo Bray. Okay? What is good and special about this? Makikita nyo, halos parang CQB length lang rin siya. Pero mas mahaba siya ng bahagya sa mga conventional CQB. Napakaganda niya, napakatikas ng itsura, napakaganda ng forma, syempre, di ba? Ngayon, ano ang mga bagay na plus factor nitong unit na ito? Okay, full metal ang laman loob nito, pero ang external niya is charge pala ako ng battery. Charge mo nga ito. Wala akong gagamitin dito. Maliit lang ito eh, di ba? O, yung charge mo. Okay, no? Sorry. Full metal ang laman loob nito, pero ang panlabas niya is hard polymer. What is good sa hard polymer? Kahit magasgas, kahit madapa ka, kahit matumba ka, kahit malaglag siya, hindi siya magagasgas. Hindi tulad ng mga full metal na possible talagang magasgas, matuklap ang paint, mag-chip off yung paint pag nababagsak or pag nalalaglag, di ba? Pero ito hindi, because hard polymer to. Tulad nga ng sinabi ko sa mga previous vlog ko, pag hard polymer, napakakunat. Kahit sagasaan mo, hindi mabibitak. Hindi katulad ng mga full metal natin na alloy, pag sinagasaan mo, malamang sa malamang bitak. Okay? So, this unit is para sa ating kay Airsoft, Marcelo Bray,
let's roll the unboxing, no? Okay, to adjust this part, no, the how do you call this? The buttstock, press lang. Press. Depende kung saan kang length komportable, no? Press. Ngayon, para maalis mo siya dahil maglalagay ka ng battery, maglo-load ka ng battery, instead of pressing, hatak. Okay, then this is the butt tube kung saan nilalagay yung battery. Lagay tayo yung battery. Battery. Ayun, no? Okay, lagay tayo. Pasok natin. Medyo masikip siya. Okay, then plug natin. Okay. Ngayon mga ka-airsoft, ito is AEG di battery. Ang AEG di battery, ang battery is i-charge natin ng 2 hours. Pag charge natin siya ng 2 hours, maximum rounds na kaya niyang iputok is 10 magazine. Okay? Maximum magazine na kaya niya iputok ay 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Ganun kadami, ganun katindi. Ganun kadami yung pwede mong iputok. Okay? Ngayon, battery may lifespan na 2 years. After 2 years, mabilis na siya mag-lobat. Talagang mabilis na. Okay, so si Kuya Jason pala. No? Baka meron ka. Meron. Hingi ka kay ate. Sabi mo, bigyan mo na si Jason. Tapos, babayaran ko na lang sa kanya. Ha? Okay, now maximum is 2 years. After 2 years, mabilis na siya maglobat. Big man, advisable bang bumili ng extra battery? Hindi advisable. Kasi yung battery, gamitin mo man or hindi, after 2 years, masisira na siya. After 2 years, mabilis na siya maglobat. Kaya, hindi advisable bumili or mag-stock ng battery kasi masisira at masisira lang rin. Okay? Ngayon, ayaw ng battery ang nalolobat, nade-drain. Ayaw din niya ang na-overcharge. Ayaw din niya ang nag-iinit. Tandaan niyo yung 3 requirement na yan sa battery para hindi sumakit ang ulo ninyo sa paglalaro. Okay? Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, isa na yung magazine ko. Pan-testing. Ngayon, okay, no? So, this is the magazine, mga ka-airsoft, no? M4 magazine. Buksan lang sa ibabaw, buhusan ng bala, isara pag puno na din, may gear sa ilalim kung tawagin, kamot. Pasok sa unit, wala nang kailangang ikasa, wala nang kailangang gawin pa. Single fire, rapid fire, single fire, rapid fire. Okay. After the game, you need to release the magazine. Then, after you release the magazine, you clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Place it on the rapid fire, press it 1 second, then single fire, then sync. Okay. By then, yung spring nyo marerest. Pag hindi nyo ni-rest, yung unit ninyo, pahina ng pahina ng pahina. Okay? Mga airsoft, note lang kayo ng mga vlog natin para matuto kayo sa unit ninyo. Tandaan nyo, dealer ako, hindi ako magsasabi ng bagay na ikakasira ng unit ng ka-airsoft natin, no? Kasi pag ginawa ko yun, ako rin yung malulugi because of my offer na lifetime warranty, di ba? Lifetime warranty tayo, kaya kailangan turuan natin yung mga ka-airsoft kung paano gamitin ng tama. Pag hindi natin sila naturuan ng tama, ang mangyayari sa atin, masisira yung unit, malulugi tayo kasi mayat maya nagpapa-repair. Okay? Next unit natin, next unit is unit ng kanyang kamag-anak pa rin, Edmond Valencia of Gumaca, Quezon. Okay. Unit niya is the same lang rin nung kanina. Pero itong unit na to is black. Okay na, okay. Black is elegant, sabi nga, di ba? Same size lang sila, same spec. Napakaganda pa rin, no? Okay, dire-diretso na natin. Ang pinagkaiba lang nila, mga ka-airsoft, is the buttstock. Okay, hatak, ay press to adjust. Hatak. Then, para mailabas, then, this is the plug. Pasok ang battery. Then, i-plug natin.
Okay, after you plug it, pasok mo lang to. Okay, then balik natin. Okay, so that's it. Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, pasok natin ang magazine sa unit. Siyempre, kamot sa ilalim. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Whew! Nangyari ito, Sek? Nabutas? Hindi. Okay, no? To release the magazine, press lang dito. Then, you need to clear the chamber, isang putok. Then, rest the spring. That's it. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, Edmond Valencia of Gumaca, Quezon. Okay, no? Grabe, mga ka-airsoft, no? Holiday bukas, ang bilis ng panahon. Good PM, ganda po niyan, Sir Bigman. No? Maganda po talaga kasi yung performance, syempre, at saka yung quality ng unit. Yun naman talaga ang yun naman talaga ang binabayaran natin yung quality ng isang unit, di ba? Kaya yun lang mga ka-airsoft, maraming salamat po sa inyong lahat. Try natin, baka kaya nating idaos yung kwentuhan session, tanungan portion mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod, Bigman.